is no reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungdad kung wa sa matuuran ni pasukan. Si Jesus miingon may tungod sa matuuran. Dagha mga nangasayop tungod kay ilang giwakli ang mga pulong sa Dios. Og nangasayop sila, wala sila masayod sa gahom sa Dios. San Mateo 22:29. Og sa Salmo 107:20, mingon ang Dios, akong gipadala nga akong mga pulong aron sila mga luwas. Og akong gipadala nga akong mga pulong aron sila maayo sila mga balatian. Tungod yan na daygon nato kini atong Dios nga kanunay nga atong gisimba og ilagaran og Dios nga hangtod sa hangtod nagpabilin nga mo lamdag kanato ning tulumanon katinaawan sa pagtuong Katoliko. Ato ning buksan pinagi sa pagampo. Sangad samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan. Pinagi siya nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga puong, amo ning mapuy-an sa among kinabuhi, o amo sang ipaambit suban nga nakinanglan. Panalangin ni kami Ginoo, hayagi kami sa imong Espiritu Santo. Aron nga among mga puong imong giyahan, o nga kini makaagda kanamo sa pagpaambit, o nga kadtong mga tao nga maminaw, malamdagan, alang kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus ug panabang ni Santa Maria Birhen atong mahal nga inahan. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ba nato karon sa atong programa sa katinawan sa pagtuong Katoliko kining musunod. Atong tamdon Brad John Porca niya si Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister, niya si Brad Rudy Racasa, ang Master of Bible Contradictions. So, niya si atong pinanggang higala, si Brad Bacolod. Dennis Bacolod. O niya, di ta maglangan atong sugdan sa paglantaw si Brad Rudy Racasa nga mo'y mouna. Brad Rudy. Daghang salamat, Brad Sok. Ug maayong gabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Carbon Market, Cebu City sa Barangay Ermita. Nila ni Winnie Miro, Flory Abanto ug ni Genesis Veronica Anmir Casa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok sa Juan 4:24. God is spirit, and only by the power of Spirit can people worship Him as He really is. Ang Diyos, Espiritu. O katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diya sa Espiritu o sa kamatuoran. Juan 4:24, klaro kayo nga ang Diyos, Espiritu. Sa Lucas 6:20, sa maayong balita, Biblia na kanayon, Jesus said, "Happy are you poor, for the kingdom of God is yours." Si Jesus miingon, bulahan ka mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Lucas 6:20, bulahan ang mga kabos, kay ila ang gingharian sa Dios. Sa Santiago 5:5, miingon ang Ginoo ngadto sa mga dato. Dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ay inyong pagpuyo, ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kagalingon tagana sa adlaw ng ting-ihaw. Klaro kayo ang mga dato diay gitagana ni adlaw sa ting-ihaw. Nya bulahan mga kabus bladso. Unsa man ning pagkaunsaa nga mga dato nan moy laot ani tag-ihawon man is Ginoo. Paliho ko og patin-aw ani bladso. Salamat kayo Brad Rudy Racasa. Doon ako'y napaklian sa Salmo 72:13. Nga nangingon din sa Salmos Kapitulo 72:13. Ang Dios maluoy sa kabos ug sa hangol, ug ang makalag sa mga hangol iyang pagaluwason. So, makita nato din nga gipadayag sa Dios nga siya naluoy sa mga kabos ug labi na sa itong mga gutom nga way kaon ug sa makalag nga hangol iyang pagaluwason. Pagaluwason niya ang ilang kalag gikan sa pagdaog-daog sa paglupig ug hamili ang ilang dugo sa iyang pagtanaw.
Kini mo gipamong sa Ginoo mitungod sa kabus kay lagi kun kabus kita kabus kanunay tang dependent upon him, kanunay tang nagsalig kaniya kay wa may tay katakos sa paghimo sa atong kugalingon labi na sa tong lawas nga mag-ut-ut sa kakapoy ug kaluya kay way gikaon na maghanggap na laghangin ano og tubig. Mao na ang Ginoo na matud pa naluoy ako sa makabus. Og labot pa ang makabus kanunay kaluyan tungod kay ang ilang mga kalag gigutom sa Dios. Usa na nilang pagkamay ng puon, na nilang kalisod, na nilang kasakit, so nagkinahanglan sila Dios nga maluoy kanila. Og silang pagsangpit sa Dios, mamati ang Dios kanila. Tungod kay ningon ang Ginoo, ako maluoy sa makabus o gigugma kong mga kabus. Samtang mga dato isgutan nga haruhay kayo. Adunahan, manindot og panimalay, daghang mga sakinan, og magsuroy sa ubang mga nasod, aron paglantaw, pagtagbaw sa unsa man nga ikalipay nila, nga mapalit og bahandi o salapi, og malimtan nila ang Diyos. Labi na silang pagkasa, liso sila, liso pang buko sa kawayan, ay sa ilang pagbalik sa Ginoo, malisod na kayo. Mao na tungod ni ana ang mga dato kasagaran nga malimot sa pagampo tungod sa daghan nga kapaingnan, daghang panalipon nilang madawat, pinagi silang gahom, ug malimot sila pagpangayo ug kaluoy sa Dios. Malimot sila pagpangayo ug pasaylo sila mga sala. Mao na hinungdan nga ang dato kalitan sa kamatayon, mapildi ang ilang kalag. Mao na siya nagadapit usab sa mga dato sa pag-ila kanunay nga adunay kaluwasan ang mga dato. Kung ilang gitagad o gitabangan ng makabus, o kanunay silang nagampo o nagtuman sa mga sugo na sa bala kasulatan matud pa ni Kristo, doon na sa mga dato nga makadawat sa kaluwasan sa ilang pagpamati sa pulong sa Dios, ilang pagampo o sa ilang kamahinatagon sa makabus. Muna itong tubag sa may pangutana ni Brad Rodi de Casa, ang Master of Bible Contradictions. Niya ito isunod si Brad John ka nga mo may ni Sinyas. Dahil salamat Patsok, ug mayong gabi kanimo. Ug tanang nagpaminaw na to, labi na diha sa matalom niti sa akong mga kababanay, ug ni Judge Julius Ubos, ug ni Badudoy Gato, ug sa akong nanay diha sa Maasin, Malapok Norte. Kumusta mo diha? Mayong gabi. Ang pangutan na Patsok nag-ingon man. Ining CFD Cebu, nagsupak sila sa doktrina God died literal. Nga diha sa Biblia, klaro man diya San Juan 19:30 nga ang Dios mingaab og namatay. Pangutan na mamatay ba ang Dios Bradsok? Literally. So, payo kayo ang imong mga pasiuna, Bradsyon Porka. O labi na sa pasiuna sa kiyan na nato, taken from John 19 verse 30. Manya, maulagi nga ang Catholic Faith Defenders Cebu original nag-barog 4 square standing on the book of life, the scripture, nga the true God lives forever, and the true God is spirit and shall not die. Nga ang matuon nga Diyos magpuyo hangtod nga buhi na nasa libro ni Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 10. Ikaw o Diyos nga nagamando ka namo, ikaw o Diyos nga nagamuma ka namo, ikaw Diyos ang among hari. Ikaw Diyos ang kanunay buhi. So giklaro sa ni Jeremias nga ang tinuod Diyos nga Diyos kanunay buhi. So doon ay Diyos nga mamatay, matapatong akong amigo di seminaryo nga sok kung doon na gani Diyos nga mamatay, dili na Diyos, Diyos na. Kaya tanawara. So makutlo nato din sa libro ni San Pablo sa Tagaroma, Kapitulo 1, versikulo 23. Ang kahimtang o himaya sa Dios nga dili mamatay, ilang giguyod nga tusubos, nga mopahiha og lingon sa tao og mananap nga mamatay. Ang Dios nga naay himaya sa pagka dili mamatay, ilang giguyod sa ubos, nga may sama sa mga tao og sa mananap nga mamatay. So naaday katungpanan na nga ang himaya sa Dios nga di mamatay, ilag yung guyuron nga risubos,
nga sa magkahimtang sa tao ug sa mananap nga mamatay. O sa maliko na to nga ang Dios nga tinuod nga Dios gipahayag sa Biblia o gigamit ni sa Dogma of the Catholic Church. Ang Juan 4:24. God is spirit. Ya sa Book of Wisdom 12 verse 1. And the Spirit of God shall not die. Ang Dios espiritu o ang espiritu sa Dios dili mamatay. So mga pulong kani nga gikas sa Dios ug ang pulong sa Dios lunlon tinuod dili bakak. Asa mabasa na sa ngalan nato Proverbs panultihon kapitulo 8 bersikulo 7 ug 8. Mingon ang Dios, ang akong mga pulong pulos tinuod. Ang akong pulong walay bakak. Malinis ug matuod nga akong mga pulong. So mo na ang pulong sa Dios dili bakak og nag-ingon ang kasulatan nga ang tinuod nga Dios buhi sa kanunay. Ang tinuod nga Dios dili mamatay. Mao na nga nitkutlo man si Brad John Porca may tungod sa Juan 19:30 nga ang Dios misyagit tungod og misyagit sa iyang kamatayon. So namatay gud ang Dios kay misyagit gud. O ang Dios gigisgutan nga misyagit og namatay. Pero kan basahon nato nang pinadayag really John ay San Juan 19:30 nag-ingon man nga dool lang takna ni Jesus og siya mihangad og siya mingon, amahan ko sa imo magkamot itugyan ko ang akong espiritu og niduko siya og siya namatay. So wala tayo mabasa siyang misyagit ginuog mo'y namatay. ang tinuray mo nga gitugyan niya ang iyang espiritu. Dato pa ang kalag ni Kristo siyang kamatayon, iyang gitugyan ngadto sa mahan. O ang espiritu dili man mamatay. O sa balik ko na to, nga wa tayo mabasa God died literally. O ang Diyos namatay literal. Dili yun na mabasa sa Biblia. Tinuod nga Diyos. Nga ito na mabasa sa City 24, sa King James Version gani, sa Hebrewanon City 24, ang Kristo kanunay nga buhi, kay ang iyang pagkapari walay katapusan. Unsa day ang Kristo kanunay nga buhi, kay ang iyang pagkapari walay katapusan. Og sa San Juan 12:34, San Juan kapitulo 12 bersikulo 34, lingon usab ang katawhan sa Dios. Nasayod kami sa kasuguan, og nasayod kami nga ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Kung ang Kristo mulungtad sa walay katapusan, dili na mamatay. Kaya namatay ganun din na mulungtad. Ang iyang pagkatao ni Kristo mo namatay. Tama na sa Biblia na sa 1 Pedro 3 versikulo 18. Mayon San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. Sa rin namatay ni Kristo, ang iyang tawhanon kinaiya, pero buhi siya kanunay. Mao ni nga itong katubag sa may pangutana ni Brad John Porca, munya mulakbita ni ay, natong isunod din si Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister sa atong paminawon. Daghang salamat Brother Sok, mayong gabi kanimo ug mayong gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa DYRF Radio Puwersa. Ya Brother Sok, nakoy nabasahan diha sa social media. Gingon dito nga kamong mga Roman Catholic Church kon RCC gingon niya dito nga wa gyud mabasa diha sa Biblia nga adlawng Domingo nga mao'y ipapahulay. Palihog kuno Brother Sok ipatinaw kuno ni nga naa ba gyud og sakto ba ni nga issue diha sa social media. Palihog Brother Sok. Ang atong mga kaigsunan, with due respect sa Seventh-day Adventist Church, nagmantala og pahibaw kining adlong ipapahulay nga Sabado wala ni katapusan. Kay balaod sa Dios walay katapusan. Og iyam ng balaod, buhaton mo sa unong kaadlaw imong trabaho buluhaton, pero ang ikapito ka adlaw nga manang Sabado adlong ipapahulay. Walay buluhaton, walay bisag unsa nga inyong pagapasano niya ng adlaw. Klaro na og tin-aw kayo sa Exodus 8 versikulo 8 at 11. Ang ipapahulay sa Sabado, mao ning gibalaod sa Ginoo o kini mulungtad sa kanunay kini mausab. Og ngano man nga nangahas
ang Iglesia Katolika nga gikan sa adlawng Sabado kilisdan manilag Domingo. Walay mabasa sa Biblia nga Sunday is Sabbath nga ang adlawng Domingo ipapahulay. Wa tay mabasa na. Mugna na ni Emperador Constantino. Siya buot nga matagad iyang pagka Emperador, King of Kings, nga siya tahuron sa mga Christian Catholics. Iyang gipasabot nga tagan nako og luna ug balaod ko ni nga matag Domingo ang tanang mga tao mamumuo way trabaho. Pahulay sila ni ana. O kadtong dili mo tuman ako nang silutan. Di mo do klaro kayo nga ang Sabado di ay nga ipapahulay gilis dag Domingo. O kusas nag-ilis niya na gawas Santo Papa mao si Emperador Constantino. Usa ka paggano kaya nadungog nga na bunyagan ni siya katong nagtinga na ni Bishop Eusebio na mo'y nag-baptize ni Constantino Emperador. Unsa may katubag na to niya na. Muna nga ito ikatubag nga dili o bakak na ang Santo Papa, ang Simbahang Katoliko mo'y nag-usab. Sadla yung papahulay gikan Sabado nga ito sa pagka-Domingo. Wala, tingali nila mabasa. Busa atong basahon, kinsay nag-usab. Ang Oseas 2:11, mingon ng Diyos, ako mo si Yahweh, og ako ning pagbuot na pahunungon ko ang mga adlaw nga Sabado nga igpapahulay. Dili na ko himuot sa ilang panagtigom niya ng ilang igpapahulay. Ako nang pahunungon. Pung pa ni Yahweh, akong pahunungon ang mga igpapahulay nga Sabado. Repeat, si Yahweh mo nagingon, pahunungon niyang adlaw ipapahulay nga Sabado. Asa mabasa? Oseas 2:11. Ngano kay way nakatuman. Tungod ka sa pagka-istrikto o pagkalisod tumanon kay sa Exodus 31, nagingon ang Diyos sumala sa balaod ni Moises bisag unsa o bisag kinsa nga magbuhat sa adlawng Sabado kung ipapahulay, sumala sa balaod ni Moises patya. Huwag bisag kinsa nga makaiskapar basta magbuhat sa adlawng Sabado patya. Ngani ang mga apostoles naigo sa paglutos o giapil si Jesus paglutos. Kay sa usa ka adlaw Sabado dunay mga pagpangaon nga dunay seremonya before breakfast. Wa tuman ang mga sundalo ni Kristo, sabot mga tinud-an ni Kristo. Liwat mo sa inyong agaon na masinupilo. Mulapas si Kristo, kamo nagalapas sa adong igpapahulay. Mana nga itong Ginoo may tubag kanila. Pinagis kasulatan, mabasa sa Nehemias 3:18, walay nakatuman sa adong igpapahulay nga Sabado tungod sa kaistikto. Bisan ang inyong mga katigulangan ng mga patriarka, wala katuman sa balaod sa igpapahulay. Nehemias 3:18. Unya sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 22, bisan ang inyong mga batanon, wala makatuman sa adlaw ng igpapahulay. Og si Kristo may paibaw na sa San Juan City, 18:19. Walay nakatuman sa balaod ni Moises, bisag kinsa kaninyo. Ang balaod ni Moises, apil na ang pagpili unsang adlaw, unsay balaod sa igpapahulay. Na sa 2 Kronikas 8:13, iyang pagbuot ug sugo ni Moises Saturday kung Sabado ang ipapahulay ug mga balaod nga istikto kayo way nakatuman. Tungod kay way nakatuman, rigla sa balaod nagkanayon. Obi ratio legis sisat lex sisat. Kung ang kahulugan o kapuslanan sa balaod wala na, pahunungon sa kanang balaora. Way nakatuman sa Sabado tungod sa kaistikto, busa ningon ang Ginoo iyang pahunungon. Okay, pahunungon niya doon ay iilis. Naa sa suwat San Pablo sa Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 8-9. Naingon kung si Jesus o si Josue, naghatag pagkapahulayan, dili na unta maghisgot o gaing adlaw nga igpapahulay. Sulain ng adlaw nga ipapahulay, gigipahunong naman kaway nakatuman. Unsa man ang adlaw, nabas Biblia, na Leviticus 23:9.
Leviticus 23:29, labay-labayan lang nagbasa sa mga isuuna tong mga SDA. Labay-labayan nila din na basahon. Leviticus 23:29. Nagingon, ang unang adlaw sa semana, usa ka igpapahulay. Ug ang mga tao magasimba ning adlaw ug likayan ang bugat nga trabaho. Repeat. Ang unang adlaw sa semana, adlaw ng igpapahulay. Usa ka adlaw sa pagsimba ug likayan ang bugat nga trabaho. By the way, what is the first day of the week? And what is the seventh day of the week? Kung makatuwag ka sa kaduhang pangutana, unsa man ang ikapitong adlaw semana, may bawo kag unsa nang adlaw ang unang adlaw semana. Ikapitong adlaw semana sa Saturday na, Sabado na mo nang gipahunong. O yang gipuli gipaybaw ang Leviticus 23:29, unang adlaw sa semana. Unsa man ang unang adlaw sa semana? Domingo. Og naa sa libro nga gisuwat sa kabantugan nga scholar sa Greek language. Ang ngan mo si Dr. Gajil Trinidad sa librong naguluhan, Bag-ong Testamento nga gihubad gikan sa Grigo ngadto sa Cebuano. Bag-ong Testamento nga gihubad gikan sa Grigo ngadto sa Cebuano. Asa mabasa? Nasa San Mateo 28:1. San Mateo 28:1. Talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Talitapos na sa pamatapos na ang adlaw simanang Domingo ug mibanag-banag ang bagong adlaw nga mao ang unang adlaw, ang lain nga ipapahulay. Ang Sabado nga ipapahulay tapos na ug mubanag-banag ang unang adlaw nga mao Domingo, mao ni ang lain nga ipapahulay. Mabasa na sa New Testament translated from Greek to Cebuano. Ya chapter 28 verse 1 sa San Mateo. Talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado og mibanag-banag na ang laing adlaw ipapahulay nga mao unang adlaw sa semana. Gipulihan ang Dios mo'y nagpuli dili ang Iglesia Katolika. Mao na katutubag sa may pangutana ni Brad Aling Bacalso. Kunya dayon ato paminawon si Brad Dennis Bacolod atong paminawon dayon. Mayong gabi Bradsok, mga kaubanan o tanang mga suking tigpaminaw. Mayong gabi kaniyong tanan. Kaning Bradsok, ang akong pangutanog, nasa ko'y komentaryo. Oh. Kini bang ang mga protestante, ang laing tinuo, ang laing koral, masabtan lang nato sila nga, bisa kung saan na ito pagsabot, di sila gustong mo sabot. Bisan ko na sila nakasabot, pero di lang gustong mo sabot kay mubalin sila pagka-Katoliko. Kinsa may magpakaon silang pamilya. No? Pero ang subo palandungon, kanang mga Katoliko nga di gustong mo sabot. Bisan nakasabot. Pananlita no, kanang may tungod na ng ang Diyos na matay, no? Sa pagpamalandong mo na ko na Bradsok po, korehi ko kung saksayop ko, kanang si Kristo na ay kalag. Og ang kalag ni Kristo, mao ang Diyos. Or Diyos nga by nature. Ang kalag ni Kristo. So, o kalag o espiritu. Karon, ang tao, doon sa kalag. Pero inigkamatay sa tao, mamatay ba sa ang kalag? Di ba siguro? So, kung di gani mamatay ang kalag sa tao, inigkamatay niya, how much more unsa pa ka si Kristo? Nga hasta ang kalag mamatay. So, palihog kong pasabutan ni Bradsok. Oh, salamat ka Brad Dennis Bacolod sa imong maayong pangutana. May tungod sa God died literal nga namatay ang Diyos. Ay sa prinsipyo sa pagpanubos, kitubos kita ni Kristo, pinagi siyang dugo sa tao. Ug dili na makaluwas ang dugo sa tao. Munang kinahanglan mamatay ang Diyos nga muduyog sa pagpaagas sa tawhanong dugo. Unya namatay ang Diyos aron mahingpit nga kita maluwas. That is a kind of major premise that somewhat in other way like acceptability.
nga dawmat-dawat nato pero dili di ay. Nga matod pa di man makaluwas ang dugo ni Kristo, dugo sa tao di man makaluwas ang tao, nasuwat man na ang tao di makaluwas. Yang dugo sa tao di makaluwas. Busa katong dugo ni Kristo nga ula niya dito sa cross, sa iyang pagkatao dili ito makatubos sa kalibutan, ito makapasaylo sa kalibutan. Kinahanglan ang kamatayon sa iyang pagka-Diyos aron mabalaan ang iyang dugo o matubos ang kalibutan. Na mao ni ginganan nato og somewhat a major premise that is already wrong because God is spirit and God cannot die. Only the human body of Christ that died. Yeah, that it was really spoken and stated by a great man, the first Pope, San Pedro. 1 Pedro 3:18. Ngayon, San Pedro ang atong Ginoong Kristo. Si Kristo namatay sa iyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi sa Espiritu. So kanang po nga buhi sa Espiritu, tungod kay ang Diyos Espiritu, buhi. Nasa Juan 4:24. God is Spirit. Ang Diyos Espiritu. O ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Asa mabasa na sa Book of Wisdom, basahon sa Kaalam, Kapitulo 12, versikulo 1. Kay gingon man nga ang Diyos Espiritu, o gingon sa libro sa Kaalam, ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Yakin sa makakana-kanatong makapangahas, pagligwat, o pagtabon sa pulong sa Diyos, aron mulutaw ang atong pulong nga mo'y mahimong tinuod. Dili na mahimo. You cannot destroy the Word of God. O sa ang tinuod, nasuwat sa Biblia. Nga ang Diyos, Espiritu, o ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. O sa ang namatay diya sa krus, mao iyang pagkatao. Apan gipuyaan sa presensya sa Diyos, mo nang nabalaan ang kamatayon sa tao. Gipuyaan ha? Dili kay namatay ang Diyos, ni puyo lang. Asa mabasa? Colosas 2:19. Sa Colosas 2:19, mingon San Pablo, the fullness of Godhead dwells in Christ bodily. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Masabi din siya niya na, ang tibuok na pagka-Diyos ni Kristo, nagpuyo siyang lawas. Pero sama sa gisulti ni Dennis Pakulod, nga ang tao lawas o kalag. Ikamatay sa tao, iyang lawas mamatay. Pero ang espiritu sa tao, dili mamatay. Mausad si Kristo. Nga ang iyang pagkatao mo'y namatay, pero ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Nipuyo lang ang Diyos siyang lawas ug dugo ni Kristo, pero wa mapil pagkamatay ang iyang pagka-Diyos. Mao na ang lingua ecclesiastica. Nasa Book of Dogma Teaching of the Catholic Church, page 168. Doon ay numero ha? Doon ay page 168. Minaingon, ang kahimtang sa pagka-Diyos ni Kristo dili maunsa ug walay kamatayon. Kung doon ay matay kaniya, maong iyang tawhanon nga kinaiya. O na nasuwa. Ato ba ng ungaron yun? Ato ba ng lukahon o gisalipay nga ito sa kawalaan? Aron dili na ito magkatuunan ang gipahayag sa simbahan? Ningon sa simbahan, Teaching of the Catholic Church, libro na doon ay imprimatur. Nagingon nga ang kahimtang sa pagka-Diyos ni Kristo kanunay buhi. O niya, kung siya matay, ang iyang tawhanong kinaiya mo namatay. Pero ang iyang being God, no? Yung dito, the Godhead of Christ is being God. Unimpaired. Wa mamatay, wa maunsa ang iyang pagka-Diyos. Ang namatay diya kaniya, maong iyang pagkatao. So, mao ni, ang ating katubag sa may pagkatanan ni Dennis Bacolod, unya atong tagdon niya si Mado Aquino. Salamat ba Jog og may gabi sa tanan nga naa dinhi og sa tanan nga paminaw sa atong matunanon nga tuga mga ang kitinawas pagtuog Katoliko. Batok ang akong pangutana batok may tungod sa katong kuan batok katong panahon sa daang tugon batok ba Old Testament ba nga sila si Adan ug si Eva batok ba og hangtod na ni kuan ni Matusalim ba. Pangutana batok sila si Adan ug si Eva batok ba nga gibuhat man to sila sa Dios si samtang si Adan gikan sa yuta kuan sa gihulma sa tao unya gihuyipan sa Ginoong Dios ang iyang buho sa iyang ilong nya si Iba nga gihimo sa Dios nga usa ka babae gikuas
nga gipakatulog o nga gipakatulog si Adan nga gikuan na sa gusok nga gikan sa gusok ni kuan badsok ba Adan badsok mga gihimo sa kababae unya badsok sa pag-abot na nga pila ka kuan badsok pila na ka adlaw tuig pangutanan ako badsok ba nganong naabot mas lag edad og kuan badsok 900 ka pin badsok nga sa balaang kasulatan badsok sa Biblia o ngadto na ni kuan Matusalim nga labing pinakatiguang nga naabot og Dios aw kuan 969 kuan years old pangutanan ako badsok ba nga katong panahon na badsok ba wa pa man to ginganlag kuan badsok kana tuig badsok sa kuan badsok sa ilang panahon badsok giun sa man to pag kuan badsok nga naabot lag 900 ka pin nga kuan mo kam bana-bana badsok. So may ni pangutana ni atong higala nga mo si Mado Aquino. Ngayang gi-premise nga si Adan gihuypan sa Breath of Life siya buhi sa katao. Si iba gi ka sa gusok. Ningon ang Diyos ayaw gid mo pagkaon niya ng kahoy nga gidili nako. Kay siya daw mo kaon mo niana mamatay mo. Pero ni kaon siya dan og siba. Wa man mamatay. Niya tong adlaw nangaon sila. Niabot pagag-edad si Adan og 930. Tiyo mo nang taas ang edad ni Adan ingon niya nang adlaw ikaon nimo mamatay ka. Wa man lagi mamatay. Nayo mo nang bakako ng inyong Diyos. Mao nang ilang mga komentaryo. Ang atong tubag niya na wa sila kibaw what is the meaning of one day of the Lord. Nana sa Salmos 90 versikulo 2 nga sunahan nagingon nga ang usa ka adlaw sa Dios usa ka libo ka tuig alang sa mga tao. Usa ka adlaw sa Dios ang ikibali usa ka libo ka tuig sa usa ka tawo. Sa ato pa siya dan namatay sa ihap sa Dios wa pa makabot og usa ka adlaw. Kay 930 man makabot og usa ka libo. Mo na sakto ang Ginoo kung basa kag Biblia pero di ka kabasa kag Biblia mabutang-butangan gid mong Ginoo nga bakakon. Wa man siya mingon nga iphon ni sumala sa ihap sa tawo. Kaya ang usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig sa tawo. Manawa mamakak Ginoo niya. Unya mao lagi nga unsa may ilang gisundan niya itong panahon na pag-ihap nga wa pa may kalendaryo. Naibawa naman sila. Kantigo man mo ihap bisa sa kamot ang mga katigulangan nga balaan. Ipalang pila man ka adlaw ang usa ka semana, 7. Pila man ka semana ang usa ka bulan. Pila man ka bulan ang usa ka tuig. Kantigo sila bisag ilang kamot lang mo isipon usa ka semana 7 ka adlaw yang usa ang semana sa 4 ka semana usa ka bulan yang 12 ka bulan usa ka tuig nya ila naman ang ibadli sa mga bungbong ila ikulit sa mga bungbong so makaihap gyud sila ana ang iyano kayo nga tubag niya na the way of counting of the wise men during the time of Adam and Eve. Sa dili ta ka question ana mangita ta kalendaryo kay do na sila ihap nga inantigo. So mo na atong tubag pangutana ni Mado Aquino. Unya balik ta ni Brad Dennis Bacolod. Brad nagisgot naman gyud tag Adan og iba. Sa unang panahon Jupiter gid ang tao. So ang may tabo sa tawanon nga pagsabot nga ang magparindihay ng minyo ay. Unya, karon ang naitabo, di man pwede o ang parintihay magminyo ay abnormal man ang ilang anak. Sa una, dili ba day abnormal, parintihay ra bagyapon. Pero Jupiter taon nun. Now, unsa ako mapagpasabot ani Brad, unsa pagsabot ni Manny? Yun ang Ginoo nga go to the world and multiply. Himuon ninyo padaghan sa inyong kaliwatan. Yan ang pagkasulti sa ato pa
doon ay panagtiayon. May buong ta nga, ang panagtiayon nga mag-unay ang managsuon o managsuon kay kadugo parinti, gidili man na. Pero nga nung gitugot man niya itong panahon na, ang tubag for propagation of races. Sa ito pamadaghan yun ang kaliwat. Wa isipak niya ito nga sala nga ang magsuon unay si Kain human niya pati ang iyang manghod nga si Abel ni kagyaw siya sila yung dapit ngiyuta sa nood. Unya dito siya nag-uman ang intag panginabuhi mga prutas uban pa para mabuhi siya. Pero niabot man ang sakpay. Matahom. Niya ang gidapit sa pagpuyo siyang puyanan. Kay katulad ng babae nagsuroy nangita og mga tabnok nga mga yuta aron katamnan o kaha. Dadad po nila mayo sama sa karnero. So, napangasawa ni Cain ang iyang igsuon nga babae. Kaya hindi siya naman ang babae kinsa ginikanan. Natural, may laing tao pa niya to. Adan og siba, busa igsuon to ni Cain. O nag-unay ra sila. Kaya gitugot man niya to. Pagabot sa Leviticus, mga pila ka tuig gikan niya to. Gikan ni Adan, Abraham, ang 7 ka o 12 ka kaliwatan, hanggang niabot ni Moises. Ug panahon ni Moises, daghan na kay tuig nga naglabay. Og nagbalaod nga dili magkaminyo ang managsuon. Ang amahan ug anak dili magkaminyo. Ang mga agaw tagsagda matag kanang igagaw tagsa magsuon na ilang ginikanan dili sad makaminyo. Ngano man ilan na ang balaod. Sa mga pilosopo pa magbuot nimo doon na say meaning ug kahulugan. Ang usa sa meaning mo social reason. Kay kung ang imong kaliwat magminyo ra sa usa ka managsamang kaliwat, dili mo magka-multiply. Dili mo makahigala og lain sad nga kaliwat nga dili parehan ninyo o kagikanan sa mga katigulangan. So, mao na ang nahitabo kay di ay kun ang mga kadugo muminyo sa kadugo, doon ay musulbong nga sakit nga naanas dugo si kaliwat. Palitan doon ay kaliwat nga sanlahon. So, muminyo kasi mo sang mga parintira, mo gawas sa usas niyong kaliwat nga sanlahon sad. O doon na ba'y sa inyong kaliwat, doon ay hungog ka nang dili kayo butan og utok. Niya makaminyo ra sa kagparihan niya nila, mulutaw ra si mong kaliwat, nga doon ay muguwa, nga inyong apuba, inyong anak, nga wa say kabuot. Og kana sumala sa sinsya, mas constrain, dili man na yun, busa kinahanglan magminyo ka sa laing kadugo. Aron nga kadtong naa sa inyong linya, nga doon ay sanlahon, doon ay mga buringog ugo, maputol na siya. Nato pa, that is scientific reason. And the other is social reason. Mauna nga, gibalaod sa Leviticus nga ang mga magkadugo, mga parente o magsuon dili magunay. Diyan na sa libro sa Leviticus og mo nay naitabo ug mo sa nay katarungan. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Dennis Makulod niya balik ta ni Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usab Ladsok og mayong gabi sa tanan ginatong listeners, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Bitoy Bacole, o Tayox Limbaga, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Ladsok, aritas kasulatan sa panultihon 19 tudling 17. When you give to the poor, it is like lending to the Lord, and the Lord will pay you back. Kung muhatag ka sa makabos, samra pahulam ka sa Ginoo, ug mobalos ang Dios kanimo. Panultihon 19:17, klaro kayo kung muhatag ka ngadto sa makabos, sama ra nga nagpahulam ka ngadto sa Ginoo. Sa Leviticus 11:7, not eat pigs, they must be considered unclean. They have divided hops, but do not chew the cud. Ang baboy, bisan tuod kung pikas ang kukuni ini, og dili kini muusap sa kinaon, busa hugaw ni alang kaninyo. Leviticus 11:7, hugaw ang baboy para kanato. Sa Leviticus 11:22, mayroon ang Ginoo,
Kaon ninyo kining mosunod. Ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Akong pangunaan ni Bersok. Di ta pakan og babo, pakan una ng tagtimos. Aliw ko no kog patinaw ni Bersok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong may nga pangutana may tungod sa ngana natog sa termino sa Biblia karang tugon dunay kalanon nga hugaw o dunay kalanon nga malinis. Unclean food o clean food, limpyo pagkaon o hugaw nga pagkaon. Gitali silang tugon imong gisigutan, Brad Rudy, ang Leviticus 11 ono ngadto sa 30. Sa Leviticus 11, versikulo 20, specifically, ayaw pagkaon og baboy. Ang baboy, doon ay upat katiil, buwang kong kuko, pero dili magpangusap sa tangwa sila gikaon. Pero ang kanding, karnero, baka, kabaw, pulot ni sila mga hayop, upat ang tiil. Pero pisagwa ni sila gikaon, nagpangusap. Yang ilang tiil, buwang kong kuko. Ang baboy buak kuko pero wala magpangusap bisag way gikaon, hugaw ni para ninyo. Pusa doon ay hugaw, nga rin sa mga langgam doon ay hugaw, di sa mga isda doon ay hugaw, sa mga mananap dagang kay gidiling hugaw. Kana di pagkaon. Kay kana giisip nga hugaw. Pero nahitabo nga kung nato masahon ang San Marcos Capital City 19, nahitabo nga ang mga apostoles nagaon og pagkaon pero wala pa sa seremonya Hodea. Hodika, seremonya Hodika. Buot sa patuloy seremonya ang obispo, mga Hudiyo sa di pamukaon ay seremonya. Pero aman mo tuman ang apostoles, nangaon man nagritso o gikasukan sila. Gikasukan sila sa mga pangulong Hudiyo. O si Jesus yapililang saba. Og si Jesus mitwag. Matod pa ni Jesus din wala day mo maybaw. Nganingon ang Ginoo, kung wala mo, kay wala makasulod sa iyang singkasing. By the way, ang pagkuntana mo nga, giyon sa ni Kristo pagtubag. Ningon si Jesus, ang pagkaon, gikas gawas. Kung mukaon kas butang ang gikas gawas, niya, muawagi si mong baba, padung stiyan, ilabay silit. Wa ka mahugaw. Pero ang gikan sa suot si mong kasing-kasing, ang pagdumot, ang kasilag, ang pagpatay ng tao, pagpanapaw, pagbuhat o mga malaway, kini sila mo ay makahugaw sa tao, dili ang kaon. O ini, kaya mo nagsulti ni Kristo, gikan ini, ako nagsulti ka ninyo, nahimo ng malinis ang tanang mahugaw ng pagkaon. E saan na mabasa? San Marcos City, 19. Ang tanang hugaw, pihuan matud busa, dili na ka magpanagana, matod pa ni San Pablo, 1 Corinto 10:25, 1 Corinto 10, versikulo 25, magpanaw ka, gigutom ka, ngita kag tiyanggihan, ngita kag balay o kananan, kaon niya, bisag unsa nga imong ipakita sa pagkaon, nga makaon, o ayaw paghuna-huna nga dunay hugaw, kay gilimpyuhan na sa Ginoo ang tanan nga pagkaon. Gawa sa mingong kang makaon ba ko diag sanggot og martilyo? O ayaw, kaya di mo na makaon. Busa, gilimpyuhan na sa Ginoo ang tanang mahugaw. O niya, giligo na sa Ginoo pinaagi kang Moises. Nga, si Moises dito mag-ampo sa ilang atop sa balay kay flat man ang balay sa mga Hudiyo kasagaran. So dito siya nagpalabay sa pag-ampo niya, pag-abot sa alas 12, gitunton ang usa ka dako kayong habol. Nga dito tanang mananap nga nagkamang. Mga mananap nga nagkamang, mananap nga upat ang tiil, niya miingon din ng tingog ikas langit. Moises, excuse me kay ang lain itong kang Moises, ang kaso ni San Pedro. Pedro, umiha ka kumaon. Dito bag mas San Pedro, Ginoo, wa paghihugaw og bastos nga miagis kong baba. Ingon ang Ginoo, Pedro, ayaw ngandig hugaw og bastos. Ang humana, limpyuhi sa Dios, ayaw ngandig hugaw og bastos, ang tanan gilimpyuhan na sa Dios. Mao na nga giklaro gyud ang tanan nga hugaw pagkaon gilimpyuhan na sa Dios. Pero naay gisulti San Pablo, pero dili ka mukaon, wa ka pugsa sa pagpakaon. O mukaon sa kawa sa kapugsa. Pero dili nimo ingnon nga nakasa ka
nakasa siya tungod kay ni kaon og baboy ni kaon og isdang wahingbis kay gilimpyuhan ang tanan. Aritan San Pablo, Roma 14 bersikulo 14, kadtong moingon nga dunay hugaw nga pagkaon kanang hunahuna sa tao mo'y hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Nya sa Tito 1:5 ug 15, ang tanan nga pagkaon limpyo na. Busa kadtong moingon nga dunay hugaw kanang tawhana iyang hunahuna mo'y hugaw, dili ang pagkaon. Kay gilimpyuhan na sa Dios ang tanang hugaw nga pagkaon. So, mo na, klaro na. Di ta kalalis Ginoo niya nang iyang gilimpyuhan ang hugaw nga pagkaon. Pero di ka mo kaon, di siya kapugson. Mingo ka, di ka kumkaog baboy. Di, wa may yung pugos ni mo. Kumkaog ka, bisag unsa nga madaas imong ginawa, wa ka kasa. Gawas og hilo ng pagkaon na. Di ka mo kaon. So, mo na ang naas Biblia. Tubag na sa pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Morning pangutanan, Brad Rosie. Pero niya magoy pasiuna siya nga kadtong mga taong dato nga mohatag sa makabos pariharag nakautang ang Ginoo kanimo. Kay siya ay mo hatag og gasa kanimo. Kadto pasiuna lang ton Brad Rudy mao to lesson pero ang importante kadto yung ingon niya nga dunay hugaw ug dunay limpyo nga kalano. Nya balik ta ni Brad John Porca. Salamat Matsok ug may gabi is taga Marigondon. Sinya sa matong engineer. So usan ka pangutana di ay. So ang pangutana Matsok nagingon man din dias Biblia. Abay sakto ani ang pulong Diyos o Yahweh suma sa Exodo 3:14 ug sa Genesis 17:1. Asa may sakto ani? Jehovah, Yahweh, Diyos. Patinawi kunong nangutana ni Matsok. Kay murag naglibog si ana. Hay sakto ngangan. Diyos, Jehovah, Yahweh. Sa Exodus 3:11-13, si Moses gisabot sa Ginoo nga mo, tungas ka sa bukid sa Sinai. Ngano, kaya ko makigsulti ka ni mo Moses, o ikaw makigsulti ka nako. Ya samtang ni tungas na si Moses sa taas nga bukid sa Sinai, nadungog niya ang tingog sa Diyos. Kaya si Moses nakita nakakita ko sa katanom nga mabura ang iyang gitason niya nagsigaman. Kuyawan siya. Kaya niyong Ginoo, hubua ang imong chinilas o hapa kay sagrado ning lugar. Ya katudeng tanom nga nagsiga ibabaw, presence of God. So, nga si Moses pangutana, Ginoo, unsa may imungan? What is your name? Kinsa ka? Og ang Diyos mitubag, Eye asker eye. Mose, Eye asker ese. Moses, ang akungan, ako ang mao ako. Yung Moses, di maningan, ako mao ako. I am who am. Pero sa mga Hudiyo, na-indoctrinated sila ni Ana nga ang pong yud, litra nga yud, he, waw, he. Upat naman yung kalitra. Upat ka litra, ang una morning yud, kadua yud, he, waw, he. Sa titik na sa mga Hudiyo, nga na sila og Jewish letters. YHWH sa atong karakter sa atong eskwela. YHWH. Di na mabasa kay pulos na consonants. In our grammar, all consonants cannot be read. It can be pronounced, but cannot be read. So kinahanglan na siya og vowels, A, I, E, O, O. So ang YHWH dili na mabasa. Pero sa mga Hudiyo, strangely, mabasa na nila. Ang basa nila, Yahweh. Kay ang Yud, o gipunan og H, Yud, He, ang basa na Ya. Ya ang W, Yud, He, Waw. Ang Waw, gipunan og ang H, Yud, He, W, Yud, He. Ang reading niya na, ang basa nila, Yahweh. Unsa may kahulugan, siya nga mo siya. Nga mo na nga sa Diyos, Yahweh. Mo na nga, ang Ginoo, may paibaw. Moses, from now on, all generations
shall call upon my name, and my name is Yahweh. Tanang kaliwatan magtawag kanako ug ang ako ngaan mo si Yahweh. Mao ni ang ngalan nga sangpiton sa tanang kaliwatan. Nana sa Exodus 3:15 sa American Bible sa Dewey version. So mo na ngaan sa amahan mo na Yahweh. Pero kaning YHWH sa mga Hudiyo, YHWH sa pagbasa sa mga scholars, kuan siya YHWH hindi man mabasa, ipunan lag vowels. Ang Y punan lag A between sa H. Nya ang H punag O, nya ang W punan nila og A. So ang mabasa nila Jehovah. Mao na ang ginganlan og kining scholars sa mga 70 scholars. Yes, mga 400 years after the ascension of Christ, giusab nila ang Yahweh gilis na ng Jehovah. So mo ba na nga ang sa Diyos nga Jehovah? Originally dili. Ang na Yahweh. Ya ang tao nga mga Hudiyo niya do maikog kung sa ito paday kataha nga mulitok sa ngaan sa Ginoo nga sagrado kayo, gilis na nag Adonai. Hebrew na ngaan Master. Hebrew na ngaan My Lord. Nya kanang Dios gikan na sa Grigo nga Theos. Kanang Theos sa Latin Dios. Sa kinat sila Diyos. In English, God. So, both gikan na sa Hebrew word Theos nga ang meaning makagahom ang Diyos. Gamit na nato. O gamit na sa bagong tuig, gamit na sa daang tugon ng puong Diyos kaya nagkahulugan ng labing makagagahom. Pero kanang Jehovah, bag-o na lang na siya. Pero mo na gigamit sa King James Version. Popular kay ang King James Version. O sa ilang libro, ang ilang Bible, ang ilang Yahweh, gi-ilisdan yun og Jehovah. Nya ang sa the whole world, kung maikog ka, mahataha ka paglitok og Yahweh, ilan ang ilisdan Adonai, meaning my Lord, my Master. O mo gamit kag Diyos, kaulugan na makagagahom. So balik ko na to, beware, nga anak ka mo focus sa Jehovah, kay ingan lang nagsambog na, dili na natong Yud, He, Waw, He. So di modo, ang Ginoo makasabot man, sa kung say atong language, ininsik ba ng Japanese ba, kasabot ang Ginoo. O sa ayaw kay kasuk-e mga tao, nga magamit og Jehovah. Nga naman, kay kanang Jehovah, gikan na sa literal o letters of the Jewish religion. Yud, He, Waw, He. Nya gibutangan lang Yahweh, Jehovah. I-O-A. Sa na-pronounce nila Jehovah. Do not be angry with them. Kay naagyapon ang original YHWH. Pero ang atong gamit, Yahweh. Ila Jehovah. Pero iyaw paghimog, kanangan lang bitag mo biyabi eta. Kaya masigabahan niya ta anak. Kanarabang Jehovah. Naadi ang ubat kalitra nga original sa nga Ginoo. Muna itong tubag. Salamat kayo. Nyabot na itong panahon. Salamat ta uban sa atong mga kaubanan.